24. Patay ang mag-asawang Taiwanese matapos hold upin ang kanilang minimart sa lungsod ng Caloocan kagabi. Napatay naman ng mga pulis ang suspect, si Salima Refran. Naka-alerto 24. Isasara na sana na isang katiwala ang U2 Minimart sa bagong silang sa Caloocan nang magdeklara ng hold up ang isang lalaki alas 7:30 ng gabi. Ang hold upper, nagkunwari pa raw na hahabol ng customer ng tindahan. Tumatok po yung tao na bibili pa. Ang kaso, mabait po yung amo namin, kaya pinagbigyan. Tapos yun daw po nasabi na hold up to. Ang katiwala, nagawa pang ikandado sa loob ng minimart ang hold upper at agad na inalerto ang mga pulis. Ang kanyang mga among mag-asawang Taiwanese at ang kanilang 2 taong gulang na anak nasa itaas sa mga palapag kasi ng minimart. Agad na nilusob ng mga pulis ang tindahan. Ang suspect nakipagpalitan pa ng putok sa mga pulis. Tinangka pa daw nitong i-hostage ang anak ng mga may-ari pero nakapagpumiglas ang bata. Siguro sa taranta niya, nabitawan niya na. So yun naman in time na mabilis na action ng pulis natin. Patay ang hold-upper. Ang mag-asawang Taiwanese na sina Andrew Lim at Chen She-yu natagpuan namang duguan at wala ng buhay sa ikalawa at katlong palapag ng building. Si Lim, pinaniniwala ang pinagsasaksak. Ang asawang si Chen, tila minartilyo raw sa ulo. Na-recover sa napatay na sospek ang isang kalibre 38 na baril, isang kutsilyo, isang martilyo at isang gunting na pinaniniwala ang dinampot lang nito sa tindahan. Nasa sospek din ang kinita ng Minimart na tinatayang nasa mahigit 16,000 piso at mga gadgets ng mag-asawa. Ang pulisya, pinag-aaralan kung may kuha ang CCTV ng tindahan kahit tila tinanggal ito ng suspect. Mukhang may kasama pa to kasi hindi kaya i-drag ng isang tao yung tatlong biktima, yung 2 biktima. Ang bata, nasa kustodiya muna ng mga pulis habang hinahanap pa mga kaanak ng napatay na mag-asawa. Yung bata, hindi marunong magsalita, saka maila po sa tao. Kaya trauma daw po yung bata. Salima Refran, nag-aalerto, 24. Isang dalagitang kasambahay sa San Jacinto sa lalawigan ng Pangasinan ang nagreklamong na biktima raw siya ng pagkakahasa. At yan ay matapos makipag-inuman siya sa kanyang amo at sa 2 kaibigan nito. Nakatutok si Alfie Tulagan ng GMA Dagupan. Sa gabi ko nagawa, patang na ulo ka talaga. Dapat labat ya na. Ito ang galit na pahayag ng ama sa sinapit ng kanyang 16 anyos na dalagitang anak sa San Jacinto, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nakipag-inuman umano ang biktima sa bahay kung saan siya namamasukan bilang kasambahay, kasama ang 2 kaibigan ng amo. Nalasing po yung bata, and then, ayon po sa bata, ipinunta daw po siya sa taas ng bahay ng Barangay Kagawad. And then pagkatapos noon, dahil po lasing na siya, hindi na niya alam po yung nangyari, nagising na lang po siya na wala na pong shorts, nakahubad na po siya. Tumanggi ang pulisyang pangalanan ang mga suspect para di raw mabulabog ang kanilang isinasagawang operasyon. Sinamahan ng biktima sa pulisya ng kanyang amo at kaibigan ng mga suspect, si Kagawad Renato Ventura. Pero hindi mapigilan ng ama ng biktimang pagbuntunan din ito ng sisi dahil sa bahay niya nangyari ang sinasabing krimen. Akit apaul yan, tumay manaya man to. Sa mga ganyan, talagang hindi mawawalan yung hinanakit dahil nga nasa puder ko at matagal na rin sa akin yan. Kaya may ganun, masakit din loob nila sa akin. Inihahanda na ng pulisya ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa mga suspect. Alfie Tulagan, nakatutok, 24 oras. Kung dito sa Metro Manila ay napakainit, sa bayan ng Marcos sa Ilocos Norte, biglang umulan ng yelo. Sinlaki ng bola ng baseball ang mga yelo na ayon sa mga residente, bumuhos kasabay ng malakas na ulan. Natakot daw ang ilang residente pero nagpapasalamat ang mga magsasaka dahil nadiligan daw ang kanilang sakahan at naging presko pa. Ayon sa Pag-asa, madalas umunong magkaroon ng hailstone doon pero paalala nila, huwag kakainin ang nahulog na mga yelo. Sa Zamboanga City naman, biglang bumaha matapos ang magdamag na pag-ulan. Umapaw tuloy ang ilog at binaha ang halos 20 kabahayan. Meron po tayong balita para sa inyo mga kapuso na may mga alagang hayop. Alagaan nyo po mabuti sila. Ngayong sobra ang init. Pati kasi ang mga hayop delikadong ma-heat stroke pala. Ang mga sintomas na dapat natin bantayan narito sa pagtuto ni Teresa Andrada.
Ngayong summer, hindi lang mga tao ang pwedeng magkasakit dahil sa matinding init. Pati ang mga alagang hayop pwede ring tamaan ng iba't ibang sakit. Sobrang init, it will mag-cause ng heat strokes. Gaya ng tao, seryosong kondisyon ang heat stroke para sa mga hayop dahil pwede nila itong ikamatay. Kaya dapat bantayan ang mga sintomas para di mauwi sa disgrasya. Kabilang dito ang pagbilis ng paghinga, mas madalas na paglabas ng dila, pamumula ng mata at mainit na pangangatawan. Dapat din daw mabahala kung ayaw tumayo o gumalaw ng ating alaga. At kung malakas itong uminom ng tubig, sintomas rin daw ito na posibleng nahi-heat stroke si bantay o muning. Pati raw alagang isda, ibon, koneho at iba pang hayop pwede ring magka-heat stroke. Kasi pag sobrang init, yung oxygen sa tubig nag-evaporate. So, nauubusan sila ng oxygen. Sa rabbits naman kasi, ang nangyayari sa kanila, magpapant sila mabilis na mabilis. So, ang tendency nila, bigla na lang silang tutumba or hihiga din sa side nila. Kasi hindi na sila hihinga. Kaya payo ng mga veterinaryo ngayong matindi ang init. Pagupitan ng balahibo ni bantay o muning. Mainam raw ang puppy o summer cut o yung manipis at halos dikit na sa balat. Kung sobrang init, paliguan rin ng inyong alaga. Sa dogs, kung dogs ang pag-usapan natin, once or twice a week, maximum twice a week, pwede silang paliguan. Mas maganda kung mga between yung talagang mainit yung panahon. Tanghali. 10 to 12, ganun. Para at least yung init sa katawan ng aso, mawala. At ang pinaka-importante sa lahat, madalas silang painumin ng tubig. Tubig na may yelo o di kaya yelo mismo ang ipadila sa inyong alaga. Punasan ng alaga gamit ang tuwalya na nilublob sa tubig na may yelo. Sa likod ng tenga, mga singit, ulo, tiyan at paa. Pwede ring itapat sa aircon ng inyong alaga ng 5 hanggang 10 minuto. Pwede rin sa ventilador na may nakatapat na planggana ng tubig na may yelo para malamig ang hangin. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila ng tensyon sa pinag-aagawang Panatag o Scarborough Shoal, patuloy pa rin nangunguha ng mga yamang dagat ang mga Chinese fishing vessels sa lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Sa kalagitnaan ng negosasyon para matigil ang standoff sa Panatag o Scarborough Shoal, wala pa ring tigil ang pag-ani ng mga mangingisdang Chino ng endangered marine species. At ang mga naani nila, hindi nakukumpiska at malaya nilang naiuuwi sa China. Kahapon, 7 Chinese fishing vessel ang naobserbahan ng Coast Guard na nagtro-trolling o sumusuyod sa karagatan gamit ang makakapal na net at nag-aani uli ng giant clams o taklobo at coral. Ngayong araw, nakaalis na ang 2 sa 7 Chinese fishing vessels na iligal na nangingisda sa Panatag Shoal. 2 Chinese maritime surveillance vessels ang nagbabantay sa iligal na pangingisda ng mga Chino. They were doing the suyod type of or trawling type of fishing, yes, with very thick nets, and also they saw some giant clams in their fishing vessels. Such kinds of destructive fishing is actually against our laws and even against conventions on international trade in endangered species. Hindi malapitan ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Chino. Kinukunan na lang ng litrato para raw magsilbing ebidensya. Ang nauna noong 8 fishing vessel na huling-huling may mga giant clam, coral at pating, umalis lang at bumalik sa China at wala tayong nagawa. This time, I think it's a little bit sensitive because of what is going on. And we are in the middle of diplomatic negotiations, and we would still like to have this settled in a friendly and diplomatic manner. Kahapon, sinabi ng China na wala na silang ginagawang aksyon para palalain ang tensyon sa Panatag Shoal. Pero sabi nga ng DFA, iba naman ang sinasabi ng China sa aktual na sitwasyon sa Panatag Shoal. That's the problem, you know, because the statements that should be coming from the Chinese embassy should reflect what is really happening
in the area. Hamon ng DFA sa China. Kung matibay ang pinanghahawakan nito, dapat pumayag silang ayusin ang standoff sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Basta raw ang Pilipinas, pinanghahawakan ng international law kung saan malinaw na meron tayong full sovereignty o pag-aari sa Panatag Shoal at sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, meron tayong sovereign rights o karapatan sa yamang dagat sa Scarborough. Wala pang bagong pahayag ang Chinese Embassy pero ayon sa kanilang tagapagsalita kahapon, iginiit nito ang hangad ng China na maayos ang standoff sa diplomatikong paraan. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Maging ang ilang tinatawag na mga hacker tila nakisali na rin sa iringan ng Pilipinas at China kaugnay sa Panatag o Scarborough Shoal. Ilang hacker mula umano sa China ang nambiktima sa website ng Universidad ng Pilipinas, pati na Malacanang. Tilang gumanti naman ng ilang mga umano'y mga hacker na Pilipino naman na nang-hack ng ilang website ng gobyerno naman ng China. Nakatutok si Steve Dailisan. Ang tensyon sa pinagagawang Panatag o Scarborough Shoal umabot na hanggang sa cyberspace. Nitong Biyernes ng madaling araw, halos 3 oras na na-deface o na-hack ang website ng University of the Philippines. Pagbukas sa website, lumalabas ang mapa ng pinagagawang isla sa West Philippine Sea at may mensaheng kalakip na "We come from China, Huangyan Island is ours." Huangyan Island ang tawag ng mga Chino sa Panatag Island. Inabot ng halos 24 oras bago na ibalik sa normal ang website. Sa lengguwahe ng mga webmaster, yung nangyaring hacking nitong Biyernes. Sa website ng UP ay tinatawag nilang script injection. Wala naman daw na walang file, wala rin daw napasok na mga confidential information. Inihalin tulad nga nila yung website sa isang dingding na dinumihan o vinandalize ng mga hackers. Madali naman daw sana itong burahin o remedyohan. Pero inalam muna nila yung vulnerability o yung kahinaan ng website para hindi na raw ito mapasok pang muli. Na-deprive ng impormasyon yung publiko hinggil sa mga balita tungkol sa UP, lalo na yung schedule ng commencement exercises. Pero tila may ilan umanong Pinoy hacktivist ang bumawi rin. Nung Sabado, ang website ng University Media Union sa China naman ang inatake. Na-hack din ang isang Chinese government website. Ang mensahe ng nagpakilalang hacker bilang Anonymous Occupy Philippines, pag-aari raw ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Paliwanag ni Director Danny Arao ng UP Systems Information Office at isa ring webmaster, lahat naman daw ng computer system posibleng ma-hack, depende sa tiyaga ng hacker. Tukoy na raw nila ang IP address o yung lugar kung saan ginawa ang hacking sa UP website, pero tumanggi silang idetalye kung saan at anong bansa ito. Hindi raw madali para malaman kung sino ang nasa likod ng hacking incident na ito. Kahit na-trace na namin yung IP address sa isang spesipikong bansa, hindi namin sinasabi ito sa publiko sa 2 dahilan. Una, ang IP address ay pwedeng maitago. Ang tawag diyan yung masking ng IP address. Ikalawa, kahit na ito yung totoong IP address ng hacker o hackers, pwede pa ring ma-hack yung machine. Nakikiusap din ang Department of Foreign Affairs sa mga hacker na wag nang sakyan pa ang tensyon sa Panatag o Scarborough Shoal. Actually, we denounce such cyber attacks regardless from which side they are coming from. And we think that they are counterproductive and will only add to the tensions. We call on both Filipino and Chinese netizens to be more responsible and encourage dialogue rather than discord. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Susunod, sasakyan na pilit pa raw na itawid sa riles. Ayan, sinalpok ng tren. Mga nagtitinda sa food trades at bangketa sa Cubao sa Luzon ng Quezon, tinaboy ng MMDA. Pero ang mga nagtitinda, nakatunog. Sa China, isang dalagita nahulog. Ayun! Sa nabutas na bahagi ng bangketa. Ito pa. Ako po. Ang isilipin natin ang bahay ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa pagpapatuloy ng 24 oras.